Ang misis ni Manny Pacquiao na si Jinky, may karibal na naman ba sa puso ng pambansang kamao? Ito ba'y dahil sa extra closeness daw ni na Manny at Ara ngayon? 1.5 million pesos daw ang unang hinihinging talent fee ni Aramina para maging leading lady ni Manny Pacquiao sa pelikulang pinoproduce ng world champion. Pero nang hilingin pa raw ni Ara na doblehin ang kanyang talent fee, ay pinagbigyan pa rin siya ni Manny. Ito raw ang ilan lamang sa maraming ebidensya na nagpapatunay sa kakaibang closeness daw ngayon ni na Manny at Ara. Kaya hindi na raw natutuwa ang misis ni Pacman na si Jinky. Si Ara o si Jinky? Sino ang knockout sa intriga? Tatanungin natin si Manny Pacquiao. Exclusive, tutukan mo! We all remember Alec Bovic as the sexy actress weighing 110 pounds. Pero ngayon, sweet, she has gained over 100 pounds. Correct ka dyan, Raymond. Parang panibagong tao na dagdag sa timbang ni Miss Alec Bovic. Kaya ngayong hapon, aalamin natin ang kanyang mga bagong suliranin bilang isang plus-size woman. Yes, plus-size woman. She is here live, she is backstage. At nung tanungin natin siya kung bakit siya lumaki ng ganito, ito ang kanyang sagot. Ang sarap kumain eh. Kasi para akong lalaki kung kumain. Napakalaking lalaki. Hindi ko na nga minsan namamalaya na puno na yung bibig ko. Susubo pa rin ako. Hindi ko naintindihan ba't ganun. Wow, ano kaya ang balak ngayon ni Alec? Would she give up her career? Magkikwit na ba siya sa showbiz? Mag-a-accept na ba siya ng mga mother roles? Oo, malalaman natin lahat ngayon yan. Pero ito, ang dalawang matindi ang career at may mga matinding tanong para sa ating very special guest later. Ang ating central jury na sina DJ Mo and the one and only Rufa May Quinto. Yes, very true dahil mamaya po haharap sa amin ng live si Bossing Vic. Kaya naman naghanda kami ng nakaka-intrigang game para wala ng mga tanong na makalusot. That's right, Peachy. Aside from that, ibibigay namin ang nag-iisang matinding tanong, ang killer question na nakasulat sa envelope na yan. Will he want this sealed or revealed? Tutukan mo. The man of few words. Sa unang pagkakataon, matapang na harapin ang mga kontrobersyal na tanong tungkol sa kanyang buhay sa harap at likod ng kamera. Sa kanyang pagsalang sa hot seat, ang central jury members na sina Rufa May Quinto at DJ Mo ibubunyag ang kanyang mga pinakatatagong sikreto. Iisa-isahin ang mga intrigang matagal nang nakakabit sa pangalan niya. Si Vic Soto, walang ligtas, walang takas. Will he permanently seal or reveal a part of his intriguing past? It all boils down to one killer question. Handa na kaya si Bossing na sagutin ito? Abangan! Nako, all I can say, guys, is that I'm glad I'm not Vic Soto today. Yes, he is gonna face the central jury at lahat ng tanong ay sasagutin niya this afternoon. Hindi na siya makakawala sa ating central jury ngayong hapon. Pero batiin muna natin ang isang napakagandang hapon ang ating Showbiz Central home viewers, studio audience, at syempre mga listeners natin sa DZBB. Ako, syempre, gusto kong batiin ang ating mga kapuso na nanonood sa iba't ibang sulok ng daigdig via GMA Pinoy TV. Good afternoon sa inyong lahat worldwide. At ito pang isang matinding tanong. Sino ba ang mas sexy? At ang magdi-decide nito ay ang ating home viewer audience. Katrina Halili o Christine Reyes? Ay, exciting yan. Maski ako, hindi ko alam kung sino iboboto ko sa dalawang yan. Dahil pareho ko na silang nakita, pareho silang sexy para sa akin. Kaya labas na tayo dito. Ibibigay natin ang desisyon sa ating home viewer jury. All you have to do is text us. Para kayo na mag-decide kung sino ang reyna ng kaseksihan ngayon. Is it going to be Christine Reyes? Madedepose kaya si Katrina Halili? Yes. Dahil taga Showbiz Central ka, decide your side. Christine Reyes have two things in common. Una, they're sexy and they know it. At pangalawa, they know how to flaunt it. Kung assets ang pag-uusapan, ano nga ba ang pambato nila? Siguro mata ko. Kasi sabi nila, kasi expressive daw yung mata ko. Sa tingin ko yung legs ko kasi, ewan ko, nakikita na ako sa legs ko, hindi siya ganun kalaki and long-legged ako. These ladies are sexy on screen. Pinaka-daring, siguro yung scene ko with, Richard Gomez sa Marimar. Ito pa lang, yung FHM. Yung pinaka-cover, yun yung pinaka-daring kasi sobrang, siya, hindi takipin lahat ko. Pero ganun pa rin ba sila ka-daring kahit sa privacy of their own home? Pag
Tulog, yung napakaikling shorts na binili ko kay Miss Janice de Belen. And then, t-shirt lang na anything na comfortable. Never lang. Nandiyan, tsaka naman nun. Sando. And boy shorts. Sa labanan ng paseksihan, sino nga ba ang mas gusto ng taong bayan? Mas sexy sa akin si Christine. Maputi siya. Yun lang. Tsaka mas maganda siya kay Katrina. Para sa akin si Christine. Palagay ko si Katrina. Yung kagandahan niya parang Pilipinong-Pilipina. Pero para sa akin po si Katrina po. Mas malakas yung aura niya kaysa kay Christine po. Ganda yung order ng Ay, isa para sa akin si Katrina Halili. Nagagandahan ko sa kanyang mga hubog ng katawan. Alin nga ba ang mas nakakabighani? Christine's eyes o Katrina's legs? O kulang pa ba at sabi ka pa to see more? Para sa akin, di mo kailangan maghubad ka para sabing sexy kay. Kitang-kita naman, di ba? Kaninong alindog ang mas irresistible para sa'yo? Kanino ka mapapa-oo? This is your only chance to choose. Sino ang mas sexy? Katrina o Christine? Oras na to decide your side. Kaya decide your side nga mga taga Showbiz Central, and we're waiting for your text. Siyempre si Katrina and Christine also waiting to figure out kung sino may hirang na new sexy woman ngayong araw dito sa Showbiz Central. At ito pa po ang mga kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central kayo. Dito lang sa Hard-Hitting News. Hardcore Showbiz. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Multong may gusto raw kay Aljor, nagpakita sa kanya sa litratong ito. Itong babae siya Saan mahaba yung buhok? Kita yung buhok mahaba. Tapos para siyang alam mo yun, ghost. Pauline Luna naka-eyeball ang espesyal na fan. Gusto kong mayakap siya. Tapos, kiss siya. Susunod na, Vina Morales hiwalay na sa kontrobersyal na boyfriend na may asawa, at Sherry at Aiza Marquez nagtatarayan dahil kay Gian Magdangal. Showbiz Central, hard-hitting news, hardcore showbiz. Vina Morales at pamilyadong boyfriend na si Cedric Lee hiwalay na nung nakarang linggo nagsalita na ang babaeng inagawan daw ni Vina Morales ng asawa, si Judy Lee. Sa panayam ng Showbiz Central kay Judy Lee, sinabi niyang maayos na ang kanyang pamilya. The kids are like 11 and 8. 2 boys, we're doing fine. Well, God in the center of your life, of course, it should be. You'll always feel secure there. With the intriga, well, if you have friends like that, hindi mo pa nga nararamdaman problema mo, they're there already Fix na nila tapos na. At sa oras din ng interview kay Judy Lee, kung saan ay pinagdiriwang ang kanyang kaarawan, hindi rin nakalagtas sa kamera si Cedric. Dahil dito ay naging usap-usapan na muling nagkakamabutihan sina Cedric at Judy. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Vina tungkol sa nakuha naming impormasyon. Sa tulong ng Showbiz Central jury na si Rufa May ay nag-text si Vina sa kanya. At eto ang naging kasagutan ni Vina sa issue. Girl, pass muna ako. Ako yung artista, ako yung tumanggi sa interview. Pag na-file na yung annulment ni Sed, that's the right time. Actually, hindi ko na kailangan magsalita when that happens cause annulment paper is already enough. Ngunit aliwas naman ito sa ibinalita ng isang reliable source na malapit kay Cedric dahil mahigit 1 linggo na raw hiwalay sina Vina at Cedric. Hindi ba natuloy ang annulment ni Cedric kay Judy kaya nakipaghiwalay na si Vina sa negosyanteng boyfriend? Isa lamang yan sa mga katanungang kailangan sagutin hinggil sa relasyong Vina-Cedric. Mga tanong na haharapin ni Vina sa panahong handa na siya. Isa pang love triangle ang tumitindi ang sagutan. Hindi daw kasi feel ni Sherry ang sinasabing bagong girlfriend ni Gian Magdangal ang ex ni Gian na si Aiza Marquez. At ang tataray ng kanilang mga sagutan panoorin niyo po to. Aiza Marquez, imbyer na sa Gian Magdangal Sherry love affair, nagbitaw pa ng patutsada. Hindi maitago ni Aiza ang inis na nararamdaman tuwing tinatanong sa kanya ang relasyong Gian Magdangal at former hot babe Sherry. Ayon sa mga naglabasang balita, bitter daw kasi ang young actress sa balitang may relasyon na ang kanyang kaibigan at ex-boyfriend.
Sa akin, bakit naman ako magiging bitter? Eh, hindi naman siya yung nakipaghiwalay sa akin. Ako naman yung nakipaghiwalay sa kanya. Nung time pa lang na nagpapakit-pakit si Gian pa lang sa kanya, nag-uusap kami ni Sherry. Parang tinanong niya lang ako kung okay lang na lumalabas sila. Since friends kami ni Sherry, sabi ko okay lang. Eh kasi naman, ang dami niyang sinasabi na mga bagay tungkol sa akin. Paghahalata ang bitter siya sa akin. Pero si Gian, bumuelta agad sa sinabi ni Aiza at si Sherry, ipinagtanggol ang napapabalitang boyfriend. Natatawa ko kasi I never mentioned her name. Para sa akin, natapos na to dati pa. 1 year ago. Ngayon lang ako nagsalita kasi hindi na rin maganda eh. So far naman, never kong narinig si Gian na nagko-comment ng kahit ano. Ako din in respect with me, di ba? Ayoko din naman na pag-uusapan yung ex niya. Never po kaming nagpa-interview na binanggit namin si Aiza. Pati mga kaibigan ay nadamay sa iringan ng dating magkasintahan. Yung mga kaibigan niya na naging close ko, parang nade-disappoint sa kanya, nagbago daw siya. Hindi. Ang yaman mo naman. Parang naging superstar naman ako. Di ba hindi? From that, I'm still the same person. Same response. Nadagdagan lang ng mga responsibilidad, di ba? She's not someone to comment for me how I want to react with my friends. Ang alam ko sa sarili ko, okay ako sa mga kaibigan ko. Parang siguro mas maganda pag pag-usapan natin to ng personal kasi, di ba, magkaibigan naman tayo. Or si Aiza naman, sana if ever man may naririnig siya na mga hindi maganda or whatever about her, about me, or about Gian, alam niya naman yung numbers namin eh. May gusto sa akin sana sabihin si Aiza, alam naman niya yung number ko eh. Aiza, God bless. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Aiza na handa naman daw siya makipagkaibigan kay Gian sa isang kondisyon. May sasabihin ka sa akin na hindi maganda, kumbaga behind my back, ang dami-dami mong sinasabi, ayoko makipagplastikan, ayoko makipag-friends sa'yo kung ganyan ang ugali mo sa akin. Ay, basta maging totoo ka sa akin. Dahil taga-showbiz central ka, multong may gusto raw kay Aljor. Nagpakita sa kanya sa litratong ito. Kung babae siya o... Basta mahaba yung buhok. Kita yung buhok eh. Mahaba. Tapos parang siyang... alam mo yun, ghost. Susunod na ang mga pagsubok ni Alec Bovic mula nang madagdagan siya ng halos 100 pounds na timbang. Alam mo, ang sarap kumain. Kasi para akong lalaki kung kumain. Napakalaking lalaki. Sa kanyang matabang pangangatawan. Ito noon si Alec Bovic, dating FHM girl. Pinagpapanta siya ng kalalakihan at kinaiinggitan ng kababaihan. Ito ngayon si Alec Bovic, malayong-malayo na ang itsura sa isang artista na dati ay punong-puno ng kaseksihan at alindog. Ano nga ba ang dahilan ng mabilis at di makontrol na pagtaba ni Alec? Alam mo, ang sarap kumain eh. Kasi para akong lalaki kung kumain. Medyo naglihilang naman ako sa mga carbs, sa kanin, yan, sa mga tinapay. Yung tipong di talaga ako nabubusog. Oo, grabe talaga. Pang-5 tao, hindi pa kabusog nun. Hindi ko na nga minsan namamalaya na puno na yung bibig ko. Susubo pa rin ako. Ang labis sa katabaan umano ni Alec ngayon ay naging isang mabigat na suliranin. Nagiging insecure na nga ba siya sa kanyang itsura? Totoo nga bang nahihirapan ang kanyang manager na hanapan siya ng proyekto? At dahil wala siyang projects, totoo rin ba na problema raw ni Alec kung paano niya matutulungan ang kanyang ama na may pangangailangan sa pera? Ang mga kasagutan, malalaman mo na dahil taga Showbiz Central ka. Alec Bovic, live. She gained weight but she is happy and she's beautiful and she is here, Miss Alec Bovic. Hi Alec, good afternoon. Welcome to Showbiz Central. Good afternoon. Ayan. Upo ka, sister. Kamusta ka na? At mabuti naman. Sobrang happy. Okay. Teka, napanood ko sa VTR mo, sabi mo talagang parang halos lalaki ka na kumain. Baka meron ka bang eating disorder? Wala naman. Wala naman. Bakit biglang all of a sudden gusto mong kumain? Hindi, kasi nung time na nabuntis ako, parang yun yung pinaglihan ko eh. Kumbaga, kaya may particular pagkain ba? O basta kanin, ka lang ng kain nung buntis ka, galunggong, okay? tinapay, lahat. Kahit anong bigay. Kasi hindi ako mahilig sa food eh.
Pero nung nabuntis ako, kahit anong pagkain, kahit ayaw ko yung pagkain, nagugustuhan ko. Minsan nga daw, natutulog ka, nagigising ka pa daw dahil kakain ka. Oo. Pero bago ka matulog, kumain ka na. Kumain na, oo. Kakain ulit ako. Pang 5 tao ulit yun. Pero tinitingnan kita ngayon, you gain weight, but you look happy. Bakit? Siyempre, masaya ako sa buhay ko. Bagong baby? Yes, masaya ako sa asawa ko, sa bagong pamilya ko ngayon, sa anak ko. At masaya ako sa buhay ko, sa sarili ko. Okay, pero pag-usapan natin syempre yung career, di ba? Dati FHM cover girl ka, mga sexy movies ang mga ginagawa mo. Paano na ngayon? At ang manager mo nga doon, nahihirapan kang hanapan ng mga roles ngayon. Oo, siguro, kasi nga, ganito ako kalaki ngayon. Pero gusto kong ipaintindi sa lahat ng tao na kaya rin ako lumaki para sa anak ko. Kasi gusto kong maging healthy ang anak ko. Ayokong tipirin, ayokong mag-diet dahil iisipin ko yung career ko. Hindi yun eh. Ang iisipin ko, yung ang ikabubuti ng aking anak. Pero ngayon, andyan na yung baby mo, di ba? Okay naman siya. At are you planning to make a comeback? Or tatanggap ka na ba ng mga mother roles? O wala na, magko-concentrate ka na lang sa pagiging may bahay? Pwede pa rin ako mag-artista. Kung may project, okay sa akin. Pero syempre, hindi ko pwedeng unahin din yon kesa sa anak ko. Syempre, pamilya ang uunahin ko. Sobrang kala, syempre, sa weight mo ngayon, mga mother roles or Why not? best friend ng bida. Are you Why willing to accept not? roles like that? Oo, why not? Okay. Hindi sa akin problema kung bida o hindi bida o support ka. Kasi ang importante doon, pinapakita mo yung talento mo at nagbibigay saya ka sa mga tao. Okay. At saka talented ka naman. Ay, why not? Pero insecure ka daw lately. As in, madalas ka daw magselos. Ngayon, tinatanong mo daw si Carlo kung saan na nanggaling. But usually, nung girlfriend, boyfriend pa lang kayo, hindi mo daw siya laging chine-check. Ay, hindi. Hindi totoo totoo yan. Sobrang hindi po totoo yan. Kami ng asawa ko, bago kami naging mag-best friends po kami yan. So, kung ano yung sinimulan namin, hanggang ngayon yun pa rin. Hindi nagsiselos, hindi ako parang na ano sa sarili ko dahil ba pinagpapalit mo ako dahil mataba ako, hindi ganon. Sobrang masaya Confident ako. ka? Yes, Hindi, at confident saka si ako. Carlo naman, big boy din naman siya, di ba? At napakabait ng asawa ko. Alright. And gusto ko malaman yung income, di ba? So, technically ngayon, ang nagtatrabaho lang si Carlo. Ano bang pinagkakaabalahan niya ngayon? Ngayon, meron kaming business kasi talaga. May computer Sa shop inyong kami. dalawa yon? Yes, Okay. oo. May eye care clinic kami. Okay. So, yung sinasabi nila na kakapos kami sa pera, hindi totoo yun. Kami, okay yung buhay namin. Hindi man mayaman, pero hindi naman kami ano talaga. Tamang-tama. Tsaka yung perang yun, para sa future ng aming anak yun at mga magiging anak pa. Pero ang alam ko, Alec, tinutulungan mo yung daddy mo who is sick. So, paano ngayon yung mga gamot niya, yung kanyang mga other services na kailangan for his health? Wala namang problema doon pagdating sa pera eh. Matutulungan naman So, yun. hanggang ngayon tinutulungan mo pa rin Yes, siya? ang pinoproblema ko lang, yung kalusugan ng papa ko. Talagang pinagdadasal ko na sana bumalik yung dati niyang sigla, maging mataba siya ulit. Yun ang pinoproblema ko, hindi sa money. Okay. Yes. So, tuloy pa rin. At least klaro yan, di ba? Opo. So, si Alec, hindi ka pa naman mag-quit sa showbiz? Hindi naman. So, kung Pero- may offer, pwede? Pwede po. Kahit ano yan, kahit mommy, kahit ano, okay lang sa akin yan. Okay. So, ano ngayon ang gusto mong sabihin sa mga umiidolo sa iyo nung araw, kinainggitan ng katawan mo ng mga babae at yung mga lalaki na pinagpantasya ng kaseksihan mo. At eto ngayon, kasalukuyan silang nagugulat. Ako ngayon lang kita nakita bago ka pumasok. Few seconds ago, nagulat ako. Narinig ko na you gained weight na, pero hindi ko alam na ganito kalaki. Sana rin, dun sa mga talagang nagustuhan ako, sa mga taong parang nagugulat ngayon, wala pong may kasalanan nito. Kumbaga, kinaklaro ko po sa inyo, kaya po ako tumaba dahil gusto ko pong maging healthy ang anak ko at ayoko pong mag-diet para sa career ko, kundi uunahin ko ang pamilya ko. Paano naman, siyempre, di ba, baka mag-set tayo ng example para sa mga tao dyan, di ba, na baka gayahin ka, baka kumain din ng madami, parang lalaki, sabi mo nga. Pero Would you recommend your diet to other people? Hindi naman. Kumbaga, kasi ang bawat babae na nabubuntis, hindi mo pwedeng i-ano sa isang buntis. Iba-iba ang mga babaeng nabubuntis. So ngayon, syempre, doktor nila yan. Doktor nila ang magsasabi kung anong dapat o tamang diet sa'yo. Kasi ako naman, nung time na tumaba ako, ang ano naman ng doktor ko is normal ako lahat. Wala akong problema. So, syempre, ang pakikinggan nila is yung doktor nila. And you look normal, you look happy. So, Yes. gusto kong malaman, are you planning to
to go on a diet? Or... Opo, syempre. Pero ngayon kasi, enjoy ako sa katawan ko eh. Nang-enjoy ko kasi, alam So nyo... kahit exercise, wag mo... Hindi, nag-workout din naman ako. Actually, nagkakarpintero ako sa bahay. Dagdag na rin yun, no? Ganun. Alright, that's good. So, happy si Alec Bovic. Palakpakan naman natin. Thank you very much. Maraming salamat po. For your time and your honesty, for sharing your story dito sa Showbiz Center. At least hindi na magugulat yung mga dating mga fans mo na I'm sure they still like you. Fans mo pa rin sila. Pero at least alam nila na kahit you gained weight, happy ka. Maraming salamat po sa pag-unawa. Ayan. Showbiz Center, thank you po. We're so happy para sa iyo. Ayan. Alright. So, eto na ngayon mga kapuso. Ito hindi ako happy na inggit ako. Ang napuntahan ko palang bansa Japan, America, Canada. Feeling ko jet setter na ako. Pero meron pala tayo mga kapuso na talaga namang grabe itong mga celebrities na to. Ang dami na ng mga pinuntahang bansa. Ngayong hapon yan po ang aming celebrity countdown. Ang mga artista na may pinakamadaming mga napuntahan ng bansa. Watch this. May isang expression na you have to see the world before you die. Kaya naman ang mga stars, hindi kailangang intayin mangyari pa yon bago pa nila malibot ang mundo. Kung sa karamihan pangarap lang ito, sila, they actually did it. Kaya tara at bumiyahe tayo kasama nila. Eto na ang Showbiz Central Countdown ng Most Well-Traveled Celebrities. Pang-10 sa listahan, si Alan Kay, na out of the 7 countries na nabisita niya, Japan lang ang nakapagpalabas sa inner geisha niya. Yun talagang una-una kong napuntahan na bansa. Tapos nag-work talaga ako doon, as in nag-japayuki ako nung araw. Ika-9 sa listahan, si Rufa May Quinto with 8 countries. Pichi, sulutin mo na ang travel agency mo at nang makagala ka pa. Kapag nagte-travel ako, parang isa yung relaxation ko, soul-searching, rejuvenation. At the same time, nagsha-shopping ako. 10 countries na ang napuntahan ni na Jessa at Ding Dong, pero US lang ang pinili nilang gawing second home. Siyempre, Lake Tahoe. Kasi malamig, saka doon siya nag-propose sa akin. Arnel Ignacio has been to 15 countries, pero may isang dahilan lang kung bakit pabalik-balik siya sa San Francisco. And it's not the Golden Gate Bridge. Sa San Francisco kasi marami kong kaibigan eh. Tsaka may jowa ako dati doon eh. Hindi madali makapasa sa airport security, pero 16 times na itong nagawa ni Nay Lolit Solis. Takot lang ng mga gwardya sa kanya, no? 70 na bansa na ang nabisita nila Jessica at David Vunivac. Pero mukhang malabo makapag-uwi sila ng pasalubong in the near future. You know, since we had our baby, we don't go anywhere. At number 4 ay si Aramina na nakaapak na sa 18 countries na hindi malimutan ng China dahil nagkasakit siya habang nagsushooting ng Manu po. Babalik pa kaya siya dun? Third runner-up ang Concert King na sa 20 countries na narating, iisa lang ang may lasting impression. Yung pinaka-romantic is Venice. Yung pinaka-romantic time with my ex-wife, Pops, was in Venice. Speaking of Pops, nakuha niya ang top 2 spot dahil 21 countries na ang narating due to insistent public demand all over the world. Ang tindi pala niya rumakit. Pero gaano man karami ang narating ng lahat ng mga ito, si Joey De Leon pa rin ang wagi as our most well-traveled celebrity with 35 countries under his belt. Kunyari, ito New York, nagpunta ako. Kailangan ko nung dyaryo nung day na dumating ka. The sweet life is expensive. Hi, tingnan nyo nga yung mga celebrities na yan. Sobrang magtrabaho, ma-entertain lang tayo. Pero the price of their success naman, traveling around the world. Eh ikaw, ano pang hinihintay mo? The world is yours for the taking. Thank you. Aramina, pinagsasalokan ng misis ni Pacquiao. Susunod na, mga papalit sa sex bomb dancers, ino-audition na. And Pauline, mga ka-eyeball ang kanyang special fan. Ito ang Showbiz Central, hard-hitting news, hardcore showbiz. Sex bomb girls Weng Ibarra at Yvette Pabalan hinahanapan na ng kapalit sa grupo. Ilang linggo na rin ang nakakaraan nang makumpirma ang pagbubuntis ng dalawa sa mga frontliners ng sex bomb. At sa mismong manager na rin ng sex bomb na si Joy Cancio ang pagkumpirmang hindi na maaari pang magpatuloy ang dalawa bilang members ng female group. Usapan na po namin na part pa rin sila ng Focus E Talents. Pero as part of sex bomb, alam na po nila na out na po sila doon. Despite these developments, nananatili naman daw maayos ang samahan ni na Yvette at Weng with Joy. Sa akin naman nakakatuwa dahil yung may meaning lahat yung nangyayari. Kumbaga, hindi basta-basta nagpaalam in a way na biglang
nag-asawa, diba? Biglaan hindi. Kasi last year, nagpaalam naman si Weng, okay naman. Itong year, si Yvette. A lot would agree, malaking kawalan nga si Weng at Yvette sa sex bomb, pero tuloy pa rin sa paggiling ang grupo. At sinimula na nga nila ang pagpuno sa vacancy na iniwan ni Weng at Yvette through a search. Ito ang Baile, Sis Search for the Next Bomb na mapapanood na soon sa Sis. Actually, this is affiliated with the Rochelle's album Baile. And ito yung naisip at napag-usapan namin na maging concept. Na sakto naman dahil 'di ba kailan lang nagpaalam si Yvette and Weng at magiging mamumuhay na 'di ba ng may isang pamilya. Dagsa ang mga sex bomb wannabe sa pagsisimula ng audition kahapon sa nasabing search. Lahat may baon na moves at handang magpasikat just to get a chance na maging miyembro ng sex bomb. But with Weng and Yvette getting preggy and Rochelle going solo, aminado si Joy. She's a little short of sex bomb singers na inaasahan niyang mahanap sa search na ito. Yun ang mahirap hanapin talaga. Yun talagang tinatarget ko kasi bumubuo tayo ng new sex bomb singers. So, ang hirap humanap ng ganung kategorya na marunong sumayaw, may ganda at saka may boses. Another audition date is scheduled next Saturday at siguradong ngayon pa lang inaabangan na ng marami kung sino kaya ang susunod na gigiling as a sex bomb girl. Alright, kanina tinanong namin kayo kung sino ba ang mas sexy sa ating dalawang cover girls, sina Katrina Halili or si Christine Reyes. And right now, we have an update para sa Decide Your Side. Katrina has 67% of your votes at si Christine naman ay 33%. Pero sa mga fans si Christine, pwede pa siyang makahabol. All you have to do is text us, just type showbiz, space Katrina or Christine, and your comments kung bakit sila ang napili mo. And send it to 2344 for Globe, Touch Mobile, and Sun at 367 naman para sa Smart and Talking Text. At mamaya ay maririnig nyo na kung sino ba ang mas sexy sa ating mga kapuso, Katrina or Christine. Pero ito pa ang isang nakapag-decide, ang #1 fan ni Pauline Luna, at ginawa ng Showbiz Central ang lahat para lang makapag-eyeball sila at hindi lang one day ang bonding session nila, kundi 2 days. Kung ano po mga kaganapan na yan, narito po, panoorin natin. Hello, Pauline! I love you! Meet RC, isang avid fan ni Pauline Luna na may delayed syndrome. Isang kondisyon kung saan delayed ang mental at physical development ng isang tao. Pero hindi ito naging hadlang para magpakita ng kakaibang paghanga si RC sa paborito niyang artista. The very reason kaya nagpa siyang sumulat sa Showbiz Central ang ate at ang brother-in-law niyang sina Isabel at Hil Gallardo. Kailangan na pagkakain na, oras na pagkakain, nag-aaway sila ni Ate Mina kasi ayaw kumain sa lamesa. Gusto niya sa tapat ng TV. Ma-close up lang si Pauline. Kahit yung mga commercials lang niya na sandaling-sandali lang, kukunan niya talaga ng pictures, i-video niya o kaya ipipicturean niya si Pauline. Sa TV lang yun So, mayakap siya. Tapos, kiss siya. At habang busy si RC na nanonood ng Eat Bulaga ng araw na yon, ang hindi niya alam, sinusundo ng Showbiz Central si Pauline na personal siyang dadalawin right after ng nasabing noontime show. And just a few hours after, habang libang na libang si RC sa pagkanta, bakas ang saya sa mukha ni RC sa pagdalaw na ito ni Pauline at di rin napigilang maging emosyonal na mga kasama ni RC sa bahay. Iyak! Ba't umiiyak si ate? Ha? Sa mukha mo. Sa mukha ko? Opo. Naiiyak siya sa akin? Ha? Opo. Nakita ko kanina yung mukha niya. Nung nakita niya si Pauline nang pumasok, talagang
Hindi siya makapaniwala. Siguro nagdadalawang isip pa siya. Si Pauline ba talaga to? Kasi talaga dinideny namin kanina pa sa kanya na dadating ka eh. Unang-una, maraming salamat kay Miss Pauline na pinagbigyan niya yung wish namin na mag-asawa na makita niya ng personal. Saya ka ba? Opo. After nito, todo bonding na ang dalawa, picture taking, autograph signing, kwentuhan at nag-videoke pa. At mukhang bitin pa ang isang araw para sa kanilang dalawa. Mwah! Dahil kinabukasan, RC returned the favor at siya naman ang dumalaw kay Pauline sa Eat Bulaga. Enjoy ka? Opo. Ha? Enjoy? Meron pong banner eh. Binasa ni Alan Key. Thank you po. You're welcome. Thank you, Kuya. It was really a touching meeting between Pauline and RC at siguradong kakaibang ligaya ang naidulot nito sa kanya. Kaya kung kayo dyan gusto nyo rin ma-meet ang inyong idol, just email us at showbizcentral@gmanetwork.com at baka kayo rin ang mapili dahil taga Showbiz Central ka. Let me entertain you. Alright, ang sweet naman ng ating idol ngayong hapon. Ayan, abangan nyo next week kung sino ang mga ka-eyeball ang kanila mga idol. Bago yan, we would like to thank our sponsors Red Fox at siyang Savers Digital Hub for our video wall and monitors on the set. At kasama ko ngayon, ang napapanood natin tuwing umaga sa unang hirit ni Susie Entrata Abrera. Yes! Hi, John! Hello Anong po sa bago? inyong lahat. Ako, bago. May bago akong show sa QTV. Ang pangalan to, Nutriplex. Iba na ang Matalino Brain Challenge. Masaya to. Game show. Pero mga pang-bagets, 4 years old, 5 years old, tsaka 6 years old. Wow, ang cute! Mga chikiting. Okay. Nag-air kami yesterday, starting yesterday, and you'll find us on QTV 11 every Saturdays at 9:30 a.m. Masaya to kasi yung mga nanonood na bagets sabay, pwede nilang sagot-sagutan kung kaya sagutan niyo aming mga questions. Ay, nagpupunta kayo sa mga different schools, gano'n? Mga different schools ang sumasali. Pumupunta sila sa amin, tapos from different schools sila, may mga elimination round. We start out with 60 kids, and then we end up with 3. Wow. 1 champion per ano. So meron kami weekly, may monthly, and of course may grand champion na pwede rin may maiuwi ang school, ang winning school. Ano ba yung mga games na pinapakulo nyo rito sa bagong show na Ang galing kasi dahil maliliit sila, mga shapes, colors, spelling, mga ganyan. So for young kids talaga, so they can start kahit pag Saturday nanonood sila ng TV, may natututunan sila. Wow, that's every Saturday. Yes. It's QTV Channel 11, 9:30 a.m. That's right. Nutriplex, iba na ang Matalino Brain Challenge. At syempre, unang hirit every day. Every day, Monday to Friday, 5:15 to 8:30 in the morning. Wow, ayan. Maraming salamat, Susie. Eto na ha, mga kapuso, mag-CR muna, uminom, humingang malalim dahil sa pagbabalik po lang Showbiz Central, makakasama na po natin si Bossing Vic Soto. Sandali lang to, dyan lang kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Vic Soto haharap sa Central Jury kapag nabasa na niya ang killer question. Will he want it sealed or revealed? At ex ni Alma Moreno na si Gerald Madrid, nag-uhosto na nga ba sa Japan? Ito ang Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Ito na ang nakakaloka, Raymond. Dahil si Gerald Madrid, wala daw nakakaalam ngayon kung nasaan siya. Kung nasa Parañaque pa rin ba siya kasama si Miss Alma Moreno or... So wait, Gerald Madrid is who? Yung dating ex-boyfriend ni Alma Moreno. Okay. Tapos may nagsasabi naman na nag-host na daw sa Japan o yung iba naman baka daw nasa Madrid na daw si Gerald Madrid. Ganon. Para po sa mga updates narito ang ating local star map. Matapos makipaghiwalay kay Alma Moreno, Gerald Madrid, dancer na sa Japan? Tuluyan na ngang nagtapos ang samahan ng dalawa. Pero totoo nga bang hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin ni Alma si Gerald? Usap-usapan na nagpunta na raw kasi ito sa Japan at nagpaka-hosto na. Sa Japan? Palagay ko hindi. Palagay ko kasi nakausap ko lang ang daddy niya. Andito siya, palagay ko. Kasi malalaman ko yan. Definitely kami nagkikita ni Je ngayon. Pero hindi kami nag-aaway. From one relationship to another, si Karel Marquez, boyfriend nga ba ang model na si Will Devon? Diyan kayo nagkakamali, hindi si Will kundi isang lalaking kamukhang-kamukha lang nito. I am open now to say that I am dating someone for the past 2 months who looks like him. Kalbo, same height, same everything. Yes, and they're friends too. Si Will, tinetext ako dahil sinasabi niya na may issue daw na kami.
Kung sobrang magkamukha nga ang dalawa, hindi kaya isang araw malito si Karel at ibang lalaki ang mahalikan? Speaking of halik, Paolo Paraiso kisses his old look and his former manager goodbye. Kaya lang ako umalis kasi career move yun. For me, I think may time sa panahon ng bawat tao na kailangan din mag-goodbye. Habang nagpapagupit para sa kanyang new role sa pelikulang Banal. Dahil sa role, siyempre kailangan gawin. At maganda yung project maganda yung Banal. Mukhang kaunti na lang din ay magiging formal na ang relationship nila Lovie Poe at Prince Estefan na masugid na nagbantay sa show ni Lovie with Regine Zazirco. Binisita ko siya kasi in-invite din ako. So gusto ko rin manood. Kaya pumunta ako. At the same time, nagdala ako ng flowers for her. Siyempre, masaya ako dahil at saka flattered din kasi si Prince, mabait na tao talaga yan. Tapos he's a very good friend of mine. Kaya of course, may chance si Prince, ganyan. Pero alam naman niya na kaming dalawa sobrang focus sa trabaho. Kitang-kita naman sa pagtititigan ng dalawa na mukhang lumalim na ang samahan nila. Lovie, at first na nakilala kita, grabe na talaga yung na-feel ko as friend. Ina-idolize ko siya. Patuloy mo lang. Mabait ka. Maganda. So pagkakaibigan na lang ba o magiging young love, sweet love kaya? Let's all wait and see. Ang sweet naman nun. Pero ako ito lang masasabi ko, Will, total, kamukha mo pala yung boyfriend ni Karel. Sa akin ka na lang, total, kahawig ko naman si Karel. Yun na yun. Okay. At isa pa po, madali lang po hanapin sa mapa ang Rockwell Tent. At kung wala kayong ginagawa sa September 16th, ay pumunta po kayo doon para sa Rampa for a Cause, Charity Bazaar, Celebrity Bazaar, and Fashion Show. Ang beneficiaries po namin dyan ay Make-A-Wish Foundation at World Vision, which targets education dun sa mga bata na gusto mag-aral pero they don't have the means para sa education nila. And I'm doing this with my siblings Richard and Rufa. And for more information, just call 727-2536 or look for JM sa 0917-508-8228. Magkita-kita po tayo dyan. I will be there. That's a promise. Yun, favor mo yun. Mag-host ka doon. Of course, alam mo, kayo magkakapatid, magaganda na ang mukha nyo, ang gaganda pa ng ugali ninyo. I'm so proud of you. Feeling ko nga gusto ko na maging kapatid nyo. Kung Showbiz Central ka, Vic Soto haharap sa Central Jury. Kapag nabasa na niya ang killer question, will he want it sealed or revealed? Susunod na. Aramina, pinagseselosa ng misis ni Pacquiao? Itong Showbiz Central, hard-hitting news, hardcore showbiz. Aramina, pinagseselosa ng matindi ng asawa ni Manny Pacquiao na si Jinky. Kalat na kalat ngayon ang balita na lokong-loko raw si Manny Pacquiao sa bagong leading lady niya sa pelikulang siya mismo ang nag-produce, si Aramina. Talent fee pa lang daw ng aktres ay all out na si Manny. 1.5 ang initial offer. Pero nag-request daw itong si Ara na itaas ito ng 3 million. Agad namang sinagot ni Ara ang tungkol dito. Hindi porket siya ang producer magtataga naman kami ng presyo. Hindi naman. Kumbaga, depende sa length din ng trabaho. Diba? Yun na nga, may kissing-scene na nga kami. Hinahayaan rin daw umano ni Manny na umastang primadonna si Ara sa set. No, hindi ako nagpe-primadonna. Nagsasuggest lang ako kung ano dapat. Hindi kami nagkaroon ng story ko na with the whole group. Na-open naman sila sa mga suggestion ko. Professional lang ako magtrabaho. May pagkakataon pang humihingi raw ng pambili ng furniture si Ara kay Manny para sa bago nitong pinatatayong bahay. Uy, hindi That's not true. That's not true. Hindi, ang kapal naman ng mukha ko. Parang manghingi. Excuse me. Parang ganun ang kadaling, para ka nang hingi ng tissue. I have a US tour. Yung talent fee ko doon, mahala. Actually, ang ginagawa ko yung unti-unti. Ang sabi, ingat na raw ang dalawa kaya nang minsang magkayayaan ang cast ng nasabing pelikula nila Ara at Manny na gumimik, Ara preferred na magkulong na lang daw sa sasakyan para umiwas sa chismis. Hindi ako nag-antay sa car. Ba't ako mag-antay sa car? Di join ako sa taas, di ba? Hindi, nag-join ako sa taas, no? Di ba? Ibig sabihin, wala akong tinatago. So what? Kung makita nila ako kasama si Manny, wala namang masama, di ba? Magkaibigan kami, may ginagawa kami pelikula. Pero bakit si Jinky na asawa ni Manny, abot langit na raw ang selos sa'yo, Ara?
Selos siya, bakit? Wala siyang dapat magselosan. Now let's ask the wife. Jinky, what can you say sa statements na ito ni Ara? Dalawang babae na iintriga ng dahil sa iisang lalaki. Paano nga ba re-rest back si Manny sa kontrobersyang lokong-loko siya ngayon kay Ara Mina? Hindi naman mataas na level lang doon sa binabayad ng mga iba na kumukuha sa kanya. Hindi natin pag-usapan yung kung magkano. Basta sa akin naman ay hindi ako ang nakikipag-usap dyan na nakipag-negotiate, kundi ang kumpanya ng MP. At totoo nga bang sinisiguro ni Manny na sa iisang kwarto lang sila matutulog ni Ara pagdating sa Amerika kung saan ipopromote din nila ang kanilang pelikula? Oh, ilalabas din namin yung movie namin sa US eh. So magpo-promote. Isang kwarto rin daw ang totoo, no? Naks! Pasalamat ako sa isang movie, si Ara. Alright, we're very fortunate na kasama naman natin ang isa sa matatalik na kaibigan ni Ara Mina na si Miss Rufa May Quinto. So let's ask Peachy. Peachy, anong reaction mo dito? Do you think that Ara is capable of doing such things dun sa story? Hindi, nakakatawa. Natin? Hindi, nakakatawa kasi si Ara Mina kasi happy siya na gumagawa ng movie with Pacquiao. And magkaibigan din sila. Kumbaga, siguro parang porket lalaki, babae na close, ganon, nalilink-link sila. Pero they're just doing a movie and they're really friends. Diba? Alam mo yun, diba? Sino? Friends si Ara at si Manny. Si Manny, friends na sila. Eh bakit si Jinky nung iniyan ng komento, nag-no comment? Yun nga, I think it's normal lang naman na talaga na nasaselos yung mga wife sa kahit, you know, any celebrity husband. Kahit alam nilang walang nangyayari, parang ganun ba yun? Yeah, parang nasaselos naman talaga yung mga girls, di ba? Kasi, But I think that Ara asking for 3 million pesos is just her feeling her worth, no? I think talaga dito sa industriya, kailangan mo i-haggle mo yung price Hindi, mo. may manager naman siya, di ba? I know, pero syempre, kahit pa paano, kung friends sila and kung yung isa nagpo-produce, 3 million naman, oh. Ikaw, Peachy, tinatanong ko nga si John kanina eh. I felt like 3 million for Ara Mina is a fair enough price to do a movie. Ikaw? Best actress yun, di ba? So 3 million is not asking for too much or taking advantage of Manny Pacquiao just because he's rich at marami siyang tsaka pera ang daming at producer workload naman nun eh, di ba? Tsaka... I take advantage. He's rich talaga eh. I mean, if he's producing the movie, tapos alam ko na siya, I'll try really to get the best price ano bang possible. akala nila sa artistang leading lady? Hindi ba mahal ng talent fee? Mahal ng talent fee naman. Oy, ba mahal ng talent fee mo? Peachy, sino mas malaki ang talent fee nyo ni ikaw o si Ara? May idea ka? Baka Perez lang or mas malaki. Hindi ko alam eh. O, teka, Peachy, ito. Ayoko maambiya. Peachy, may tatanong ako sa'yo, pero bago yan, nais po natin pasalamatan ng ating RGMA Gensan reporters na si Chris Guarin and Anter Alcos para sa interview na yan ni Mr. Manny Pacquiao. Our exclusive interviews with Manny Sobra. at that's very short interview with Jinky. Correct. Na no comment. Pero ito sa dali lang, Peachy, nalilito ako kasi laman pala ng dyaryo ngayon. So tinatanong ako ng mga staff kung pwedeng itanong ko sa'yo. I hope you don't mind. Nagsiselos ka ba daw na or naggagalit ka ba daw or sumama ba ang loob mo na si Billy Crawford ay nagsabi na crush niya si Rochelle ng sex bomb? Bakit naman ako magagalit, di ba? Kasi nga, siguro na-connect yan, Peachy, dahil nakikita ng mga tao na nagde-date kayo ni Billy Crawford itong mga nakaraang araw. You were going out, di ba? Yes. Kakalo. Nakita ko rin yun. Nakita ko rin yun. Na-experience ko rin yun. Na-experience mong alin? Oh, nakita kita ni Will kasama si Billy. So ano, nasiselos ka ba? Sandali, kaibigan ko si Billy. Kumbaga, nag-e-enjoy ako sa company niya. Na kahit, ano ba, let me explain, okay? Oh, sige. Pero hindi totoo muna. Number one, hindi po totoo yung tungkol sa selosan. Wala po akong care kung sinong crush niya. Okay. Hindi ba? Basta, ang relationship ko with Billy is we're really friends. We hang out. Hindi naman namin dinideny kahit So naman feeling mo, siya, di ba? hindi to date? Hindi kanya, wala siyang balak na ligawan ka? Di mo naman Ay, hindi ko nararamdaman yun? tinanong naman. Kasi in fairness naman to me, kabi-break ko lang. Until now, nag-uusap pa rin kami ni Eric. Basta kumbaga, parang siya yung kahit babae siya o lalaki man siya,
ay lalaki siya. Pero ibig sabihin, kahit babae siya, makikipag-hangout ako sa kanya because I enjoy his company and mabait naman na tao si Billy. We'll diba? give Peachy that. Masyado naman natin siyang minamadali. Okay. Oo, Hindi ka na yung mamadaliin, pero dako ito Give us our moment naman. Oo, eto na. Moment na rin ang ating mga kapuso na nag-decide na kanilang side dito sa ating Decide Your Side. Alam mo dyan, parang kailangan natin madaliin ang mga fans ni Christine Reyes dahil sa kompetisyong ito, 36% lamang ang nag-vote kay Christine Reyes at sinabi So far, ha? mas sexy daw siya kay Katrina whereas Katrina got 64% of the votes. Correct. Kaya naman makakasama natin, makakausap natin live via phone patch si Miss Katrina Halili. Hello, Katrina. Good afternoon. Hi. Hi, Katrina. Hello po. Parang Hi, this is Steve. another... matindi to Parang this is another victory for you, Katrina, na dito sa kompetensyang between you and Christine, mas maraming bumoto sa'yo, 64% as opposed to 36. Ano masasabi mo doon? Gusto ko mag-thank you sa lahat ng bumoto sa akin. Ayan, baka gawin kaming issue ulit ni Christina. Wala pa kami. Away. Okay. And ano masasabi mo to Christine, Katrina? Do you think that she's doing well naman with her direction sa kanyang career? Kasi in fairness naman kay Katrina, nauna naman siya na sa magiging cover girl. Nag-uusap naman kami ni Christine eh. Sinasabihan ko siya. So, secret. Joke lang. Nag-uusap kami yung dalawa. Sinasabihan ko siya like sa pictorial niya na wala namang masama doon eh. Parang hindi naman siya, alam mo yung wala naman damit talaga. Okay lang naman yun. So, friendly competition lamang yung between the two of you? Opo, wala naman po sa amin yun. Okay. Alright. Oy, pero huwag Katrina, mag-alala, for your Pia. time. Thank you very much, Christine. Huwag mag-alala. Katrina pala, I'm Katrina. sorry. Pero huwag mag-alala ang mga fans ni Christine dahil pwede pa silang humabol. Hindi pa tapos ang ating Decide Your Side. Pwede pa pong mag-text ang mga fans ni Katrina at ni Christine. All you have to do is type the word showbiz space, put Katrina or Christine, your comments, and send it to 2344 if you're Globe, Touch Mobile, or Sun, and 367 if you're Smart and Talk and Text. Samantala, isa na naman Starstruck member ang involved dito. Correct. At saka nakakatakot ito kasi hindi ko alam kung sexy pero babae daw. Isang espiritu ng isang babae ang nakita isang pictorial ito ni Aljur. Kakaibang stalker ito. Ang stalker daw ni Aljur Abrenica ay isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta, kahit sa picture taking. Wow, scary. Kaya naman ako. At syempre, makakasama na rin natin mamaya si Bossing Vic Soto, Pia. Nakita ko na siya sa backstage at parang Anong gusto na sabi? niya mag-back out din sa Showbiz Central interview niya. Pero nilock ko na po ang mga pinto ng Showbiz Central at sa aming pagbabalik, makikita niyo na si Bossing Vic Soto haharap sa ating Central Jury. Diyan lang po kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Multong may gusto raw kay Aljur, nagpakita sa kanya sa litratong ito. Babae siya oh. Saan mahaba yung buhok? Kita yung buhok eh. Mahaba tapos parang siyang... alam mo yun, ghost. Susunod na! Alright, welcome back here on Showbiz Central. Sweet, excited ang lahat ng mga taga Showbiz Central because for the very first time, makakasama natin ang live na live ang walang ibang bossing kung hindi si Vic Soto. Wow! Live here in the studio. Sobra kaya pala ang dami. Andito mga fans niya ngayon sa studio. Maraming salamat. Nagkagulo pagpasok ni Bossing. Ako natulala ako. Oo, pero ito, handa na ba si Bossing para sa ating hot seat? Aha, at saka susubukan po tanongin ng ating mga Central Jury ang tungkol sa love life ni Bossing, sa kanyang bagong show, sa kanyang family life, at iba bang private life, di ba? Oo, pero itong pinakamatindi, meron tayo sa kanyang killer question kung sasagutin ba niya to or hindi. Yan ang matinding tanong dyan. Yan ang dapat nating abangan. Pero samantala, meron tayong 3 categories na pagpipilian ni Bossing. Ano ang mga categories na yan? Panoodin nyo to. 3 categories containing a set of questions are in store for Vic as he sits on the hot seat. This week's categories are... Full, all about Vic's character sa kanyang upcoming sitcom, Full House. Kasalan, mga tanong tungkol sa napapabalitang kasal ni Vic kay Pia Guanyo. And... X, mga intriga tungkol sa ex-girlfriends at past love affairs ni Vic.
Vic must press a button to trigger the electronic selection of our category. Kapag napili na ang category, sasagutin niya ang set of questions na nakapaloob dito. At the end of the interview, sasagutin naman ni Vic ang killer question ng Central Jury. But he has the chance to seal or reveal the killer question. Kung pipiliin niya ang seal, the envelope will be automatically filed sa ating case of sealed questions. If he chooses to reveal the question, his revelation alone will definitely shake the foundations of Philippine showbiz as we know it. Alright, ayun ang tatlong categories natin. Alright, bossing, are you ready? Yeah, I'm ready. Yes! Come on, let's party. Let's party! Bossing, please, push Yeah. the button! Come on. Push. Ano kaya sa tatlong category? Ayan. Ayan na. Exciting to! Wow. Come on, give it to me now. Come on. Ready si bossing. At ang napili ay full. Full. Yan. Mga questions concerning his new show, Full House. Ano bang bago dyan? Ano bang kailangan abangan ng mga tao? Here you go. Sa ating Central Jury, good luck. At kay Bossing, good luck rin. Thank you, Richard. Okay, umauna ka na Raymond. mo. Bossing Vic, ako si Mo. First time ko makilala si Bossing Vic, so happy ako. Bossing, sa Full House, ang role niyo ni Pia ay mag-asawa na wala pang anak. Do you see yourself in real life having kids with Pia? And if so, ilan? Palagay ko that hindi, binibiro lang kita, Raymond. Biglang mina. In real life? In real life? Yes. It will all really depend on Pia. Pia. Wow. Kasi ako may 4 na eh. Oo. Siya wala pa. So... Parang sasabihin na gusto ko, 4 pa. Mahilig siya sa bata. Oo. Pero ewan ko kung mahilig siya mag-alaga ng bata. Gusto niya naglalaro lang ng bata. So I really wouldn't know. We talk about it once in a while, pero nothing really definite about having children. Pia, ilan? Ilan? Isang Ilan, hand Pia? lang. 3, 4, ano? 4? 4 dogs. 4 dogs daw. Okay. Hindi kasi sabi nila, dahil sa taping nyo daw, misis na daw talaga ang tawagan ninyo kahit off-cam. Kahit Totoo? naman di nagte-taping talagang asawahan na ito. Todo na to, di ba? Grabe. So tingin mo naman. Yeah, so tingin mo, Bossing, what would make Pia a good housewife? What would Yeah, yung mga qualities niya, what makes her a good housewife, if ever? Akala ko what would make her a good housewife. She will be a good housewife if she has a good husband. That's right. That's right, tama. And hopefully she will. Nakakakilig naman. The qualities that will na pwedeng sabihin she will be a good housewife. She takes care of her man. Yes. Wow. Talagang take care, as in take care. And maayos naman siya sa bahay. Maayos siya sa mga gamit. Maayos yung pagkakakalat. Pero ang maganda sa kanya, yung mga kalat, alam niya kung saan babalikan. Talaga? Dahil dyan, totoo ba na ikakasal na daw kay next year? Confirm na ba yon? May honeymoon daw. If ever, saan? Ang daming tanong, excited. Ang kasal namin talaga, itong araw na to, August 5. Dahil simula mamaya, after... Ha? Mga reaction mo naman Alam, parang ako na-tense or tapos... Sa television yun. Sa show, no? Sa Full House. Simula tong araw na to, simula mamayang gabi, mag-asawa na kami ni Pia. At yung sa tunay na buhay naman, wala pa naman kami napapag-usapan. Pero may dream honeymoon ba kayo, if ever? Getaway. Madalas. Destination? Madalas? Hindi, sabihin na... siguro, if ever, Europe. Europe, maganda. Europe Hotel, dito sa may... sa may Malate. Alam mo, ako yung kinikilig sa yung dalawa. Ako natitense, ha? Kasi kasalan na yung usapan, Ito kasi very close naman si Pia. Tungkol naman sa mga anak mo. Pero may requirement nga ba sila from Pia before giving their blessing sakaling mag-decide na kayong magpakasal? Mga anak ko, wala naman. Kasi kung ano yung pakikisama ko sa kanila, ganun din yung nakikita kong pakikitungo nila sa akin.
Something like pagdating sa personal life or sa love life, not unless my advice is solicited, that's the only time that I will say something about yung mga love life ng mga anak ko yung mga personal life. Kung hindi ako nakikialam kasi alam ko na malalaki sila. Hindi naman ako pwede makialam kung sino ang gusto nila, kung sino hindi nila gusto. And by doing so, parang gano'n na rin yung pakikitungo nila sa akin. Kung sino yung gusto ko, kung sino yung mahal ko, I'm quite sure na irerespetuhin nila at mamahalin din nila. Wow. Wow, okay. Coming Very from good Bossing, answer. mga Bossing. kaibigan, talagang straight. come on, let's party! All right. Come on, tuloy Okay, pa rin you know what? natin ang party. Yun nga, umiinit lang. It's just a warm-up Oo. lang to. Bossing Vic, Umpisa pa lang yan super impressed kami sa mga answers mo. You're very charismatic and very Yeah. cute ka lang. Pero eto na. Family man, Iinit na talaga. kasi nakikita mo Bonggang-bonggang dito. question na yan mo. Vic Soto, this is our killer question. Yun na yun? Na sa loob ng box na to, Yes. isang tanong na sobrang tindi that we call it the killer question. Now, ikaw yung first killer guest natin. Na may choice naman yata. That's di ba? right, sir. I want you to open the envelope. Basahin mo yung tanong, pero wag on air. To yourself lang. And then think about it. Do you want the killer question sealed or revealed? Pag sinabi kong sealed, I don't have to answer. You don't have to Yeah, answer. pero Pag lalagay sealed, dito. Sinabi kong revealed, sasagot mo. sasagutin Yeah. ko. Pero just look at it first. Don't answer yet. Tignan natin. Padrama natin konti. Pero Do you talaga- want the killer question sealed Okay, or revealed? nakaka-excite. Basahin ko muna. Basahin mo ngayon. Vic Soto. Here we go. For yourself, ayan. Ang mahiwagang question. Oh! Parang may picture yan. Parang may Parang... Talaga nag-long sleeve ka para sa akin. Give you time to think. Nagligo, Give you nag-long time to sleeve, think. nakulon pa. Sipin mo buti. Ano? Sasagutin ko na ba ngayon? If I want it sealed or revealed? Yeah, sealed or... Not yet. You know, let's take a break. Let's take a break, ha? Hindi, bago yan, pag-isipan muna natin mabuti, magbabalik po ang Showbiz Central. That's right. Don't go in. Ngayong nabasa na ni Bossing ang killer question, will he want it sealed or revealed? Sasagutin ba niya ang tanong o mas gugustuhin niyang itago na lang muna ito? Tutukan mo ang sagot ni Bossing sa Showbiz Central. Hard-hitting news, hardcore showbiz. Yes, welcome back to Showbiz Central. At syempre, kasama po namin si Bossing, Vic Soto. At kami po ay pawis na pawis sa tensyon kung sasagutin ba niya to. Pero malalaman natin yan That's right. sa Pero, ating mga audience. Bago yan, Peachy, before the killer question na sealed or revealed, tanong muna natin sa audience natin. Yeah. Ano audience? Sealed or revealed? Halos lahat, revealed. Ilan ba, okay lang sealed? Okay lang sa inyo kung sealed? Hindi, kailangan talaga revealed. Sino gusto revealed? Naku, lahat Yan, 100%. Talagang dalawang kamay na yung Dalawang kamay yung iba. tinaas. Ano nga? Sealed or revealed? What? Parang kala mo naman yung iba, ina-hold up na ko. This is true, ha? We don't know the question, Peachy. Hindi mo alam yung tanong. Hindi ko Ako rin, alam hindi ko yung alam. tanong. Si Pia. Pia, ikaw, Actually, gusto ko din revealed, main host ka dito. Hindi mo rin alam yung tanong. Si Boss. Hindi ko ba ang Oo, basa? wala. lang Siya alam. lamang po, mga kaibigan, ng tangi nakakaalam. At ako gusto ko din i-reveal niya. Okay, here we go. Bossing Vic. Sealed or revealed? Let's count it down. 5, 4, 3, 2, 1. Sir. Aba. Ano? Vic, no, teka lang. Pag-isipan mo muna. Sasoli ko na. Hindi. Sobrang hirap ba yung tanong? Sir. Ang sagot ko sorry, hindi ko kayo mapagbigyan dahil may kailangan akong protektahan ng mga So ano to? Tungkol ba sa love life mo? Tungkol sa pamilya? Kailangan na Hindi ko rin pwede sabihin tungkol saan eh. Subject lang. I mean, for me, it's Okay lang medyo... yun. We respect that. It's medyo personal eh. Okay. We will love you pa rin.
Okay lang. Sana maintindihan nyo. Okay lang. Okay, Vic keep Soto. na, Sige. Sana maintindihan Sir, nyo, mga maraming party salamat. people. At least, The first one, sealed. okay. Pero kahit na yon hindi niya po sagutin, That's right. meron pa po kayong mga katanungang iba. Pero balang araw, baka mabalikan ko na yan. Oo nga, sige. Thank you. Pagka- Dito din antayin namin yan. Now, Vic, we like to call on, of course, your sweetheart, si Pia Guanyo. Pia, why don't you come up here? Asawa ko. Si Mrs. Mrs. Si Mrs. Si Mrs. Grace. Mrs. Grace. Mrs. Grace. Ang dali-dali naman ang tanong, what is your favorite color lang naman? Ayun na nga eh, hindi ko. Sobrang personal. Ngayon, Masyadong personal eh. Okay, Pia, I have you here in the hot seat, so I have the both of you. This is a great treat for us. Now, I have Pero a Mo, question. ito lang I just wanna remind everyone na parang na-discourage ng kaunti dahil hindi natin na-reveal yung killer question. Magkakaroon po ng special episode ang Showbiz Central after all this kung saan i-reveal natin lahat ng mga killer questions na seal. Okay. I-read out natin lahat yan. At yung mga nag-seal, kailangan bumalik ulit. Yes. Kaya babalik ka Para dito, harapin bossing. yung tanong. Oo. Dapat lang. O de, babalik pa ako. Yes. Kasi nakaka-intriga, di ba? Oo, ibig sabihin yan, linggo-linggo po, magpapakita kami ng mga ganyang klaseng questions. Ng killer questions. Ng killer questions. Ayan. So Okay. in the meantime, kinda killer question pa rin killer to. questions lang. Kinda Okay. killer. Now, Pia, Vic, months back, nakumalat na may yung balita na nagsigawan kayo sa condo ni Pia. Now, Pia, I know you cleared this issue, pero ano ba ang reaction ni Bossing Vic dito? Nag-aaway ba kayo talaga during that time? During that time na supposed to be, nag-dinner ako sa labas na iba ang kasama ko. Yun. Yung But chismis niya. I think na clear na ni Pia yun dito. No? Meron pa kami mga ebidensya nun. Yung mga pictures, Walang diba? sigawan. Yeah. About the sigawan, Sa ewan condo ko. daw. Sa condo? Oo. Paano naman nila madidinig yung sigawan? Nasa condo kami. Taas, no? Ewan ko. Yun ang Tapos sabi. I read something to the effect na parang sinigawan nata ni Pia yung mga gwardya na mga Grabe, chismoso kayo. Parang siyang telenovela. Oo nga. Tumatakbo siya. Sitcom naman ang Next ginagawa week, nyo. abangan yung susunod na kabanata, meron na namang gagawing kadikit yan. Uma-action na, uma-action ang mga eksena. Tapos meron pa... Basta walang katotohanan yun. Whatever, you know what it is, Mo? It's interesting reading. It's entertaining. Para siyang piece of fiction That's na right. every week nanganganak, Oo every nga. week nadadagdagan. So, Kaya bossing. I actually just want to thank the person, whoever makes this up. Kasi lalo niyang pinapasikat si Vic. Tsaka, lagi niya, tas lalo lang ako nagiging famous. And unfortunately, it's not doing its job of tearing us apart. Yes. It's That's only right. keeping us together. That's right. That's good. At least positive, di ba? So, bossing, ano naman po masasabi ninyo? Talagang, ano masasabi niyo naman sa mga nagpo-na talaga? Sa mga negative na binabatikos kay Pia, mga comments, sa mga kung sino-sino dyan. Paano yun? Pinagtatanggol mo ba? Or nagsumbong siya sa'yo? Or... I mean, being in showbiz and especially host ka ng isang showbiz talk show, Yes. I think that's expected eh. Okay. Na pamisa-misan, may mga intriga. Sabi mo nga, babato ng tawag dito? Kung ano-anong negative. Oo. But even before pa, hindi naman sasanay sa mga ganyang... Nagsusumbong. mga ganyang klaseng tirahan sa showbiz, you know. But she's getting used to it. Pero noon pa lang, sinasabi ko na sa kanya na... Bistro. I've been in this business for more than half of my life. And I've gone through a lot of intrigues and chismis and all that stuff. And ito lang, maibibigay kong advice sa'yo is to take it as it comes. Pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Basta ang importante, malinis ang konsensya mo. Wala kang inaaping tao, wala kang tinatapakan. Katulad ng mga chismis-chismis na may kadiner ako iba, nagsisigawan kami. Kung magsigawan man kami, siguro, ay, ano na yun?
Out of happiness. Shouts of joy. Nagkakasiya. Ang sweet-sweet yun. Oo nga, sweet-sweet nyo. Alam mo tayo din, parang tayo din. Kakasal. Ay, ba't ganun? Hindi, pero paano mo naman siya sinusuportahan? Kagaya nga, yun, mga advices. Sinabi na niya mga advices. Mga advices niya. Any other way na sinusupport mo si Pia aside from just advice? Halimbawa, super negative na mga comments, lumalabas ba kayo out of town or anything na parang just to get away from show business? Alam mo, basically, Pia is a happy person. You know? Kung maapektuhan man siya, siguro, sandali-sandali lang. Konting himas ko lang. Wala na. What can you say, Pia? What can you say? Siya naman. About what? Konting... About the himas-himas? Can we have more of that? Hindi. Siyempre, kahit pa paano naman, nasasadin siya in everything. Kung ano naman ang... Well, I just get very defensive because, especially when it has to do with painting Vic as a bad person or as someone who can't stay loyal or faithful, I find that very objectionable. Kasi in my experience, I've never had any reasons to doubt him. He has shown me nothing but all-out love and all-out support and care. Wow. Alam mo, aabangan ko na talaga yung Full House. Gabi-gabi itong Sunday. Gabi-gabi itong Sunday. That's right. So ano ba ini-expect ng mga viewers? Ano ba dapat in-expect? Ginawa mo telenovela. Ito, kinikilig ka sobra. Kinikilig na ako. Kailangan ko naman panood yan mamaya. Ano bang ma-expect ng mga viewers natin dyan sa bagong-bago at bonggang-bonggang show nyo? First time mo aate, girl. First time na naglilinis ako ng bahay. Wow. First time na nagluluto ako. Nang longganisang sunog. It's not the first time that I've cooked something and burnt it. In fact, most of the time, it's that way. Yeah. Tapos, Hindi ka nag-iisa, girl. Pero ang saya, Peach, Talaga. kasi now I realize what you guys enjoy because you guys have been making sitcoms for a long time. Na for me, it's an indulgence. Parang for me, this is my passion, hosting shows and being a newscaster, delivering information. But my sitcom involvement, para siyang, it's playground for me. It's fun. It's a learning experience. I'm learning from the best people here. Jose, of course. Julie Of course, Gamboa, Vic. Marisa Delgado. Yes. Even BJ gives me tips. BJ Forbes. She's a very good and fast learner. Of course, Direct Bert De Leon is our director. Para sa tunay na buhay, pagka meron siyang gustong matutunan, talagang pinagkakabalahan niya ng panahon. Tinututukan. Yes. That's right. Parang showbiz central. Okay. Sige, well, maraming salamat, Pia. Invite na lang. Thank you so much, Bossing. Thank you, Bossing Vic Thank you, Soto. Mo. Alam mo, your show, I'm sure it's gonna do very well. Congrats sa show Thank niyo, you, Full Mo. House. Starting Congrats. na- And good luck sa iyo, Mamaya nun, Pia. after K. After All-Star K. Mamaya gabi. Okay. Ellen Joey muna, tapos All-Star K. Tuloy-tuloy na hanggang full out. Sige. There you go. Vic Soto, Pia. Thank you very much, John and Raymond. Alright, thank you sa ating Central Jury, DJ Mo and Rufo May Quinto, at syempre kay Bossing at kay Pia. Congratulations sa bagong show. At the first time na a-acting si Miss Pia Guanyo mamaya po after All-Star K Full House. Tututukan ko yan, pero samantala nakita nyo nga po mga kapuso, nasa case of sealed killer questions yan. Yes. Ang kauna-unahang nating killer question ngayong araw na to. We will update you on that. Abangan po ninyo yan. Next week kaya, ang uupo sa ating hot seat, sasagutin kaya niya ang killer question? At sana masagot din ni Bossing in the future yung killer question natin. Pinangako naman ni Bossing eh. Alright, ito pa ang dapat natutukan dahil taga Showbiz Central kayo. Nasubukan mo na bang makuna ng litratong mag-isa at nang masilayan mo ang iyong larawan, may katabi ka na ang multo. Hindi ka nag-iisa dahil sa picture na ito ng starstruck The Next Level's ultimate hunk, Alger Abrenica, isang kahindik-hindik na espiritu ang nagpakita sa likod niya. Irakit kami ni Jewel sa Makati yata. Makati, Doon kami dalawa. Nasa kabilang sasakyan yata siya. Kasama ko sa van, yung brother ko. Tinitingnan ko yung mukha ko. Pinicturean ko yung sarili ko. Tapos after a week, or 2 weeks yata, 2 weeks yun, sabi ng kapatid ko, Kuya, tinan mo yung nakunan mo sa cellphone ko. Ganyan. Sige, patingin nga.
Nung nakita ko, may something dito. Ito kung babae siya o... Basta mahaba yung buhok. Kita yung buhok eh, mahaba. Tapos hindi mo siya masasabing shadow o baka usok lang. Ang sinasabing multo, iniugnay ng teen actor sa kaluluwang nagpaparamdam sa kanya nung bata pa siya. Nung bata ako kasi one time, nung walang tao sa kwarto ng mami ko, kumuha akong tubig sa kitchen. And then pagbalik ko, nagulat ako, may nakita akong sa corner ng walls na may babaeng lumulutang. Naka-steady lang siya doon. Dahil sa paghahangad na malaman ang nakaraan ng multo, sinadya ni Aljor ang paranormal expert na si Alex Angeles sa tulong ng Showbiz Central. Ayon kay Alex, ibang white lady na pagala-gala sa bahay ni Aljor sa Pampanga kesa sa multong nagpakita sa kanyang larawan. Basically, lost soul yan. Oo. Basically, it's either that or within, I'd say, 100 meters from that area, there was an untimely death that took place. More or less, very familiar yung spirit na yun sa'yo. Okay? Sa pamamagitan ng tarot card reading, kinilala naman ni Alex ang espiritong nagpakita sa picture ni Aljor. Spirit. Alamin natin. Actually, get record. It's more like Carlo. You know anyone Carlo who passed on? Okay, for one thing, male elemental siya. Or male spirit. Male siya. Okay. The Knight of Wands usually means travel, career growth. So more or less, this spirit is more or less inclined to find out kung ano yung nangyayari sa career mo. You're a clairvoyant. On the course of your career, siguro I do notice that there'll be more sightings ka makikita. The thing is, don't be afraid. Alright, bago po natin malaman ang final results para sa Decide Your Side, Christine versus Katrina, I would like to thank Bench, Celio, L-Time Studio Propaganda, Drs. Manny and Pai Calayan, and Dr. Vivian Sarabia. And I just want to wish Nicole Anderson, because she's leaving for the States to study, and be safe there in San Francisco. Maya, proud ako sa mga artista na nagpupunta sa ibang bansa or nag-aaral ulit. Very good children, very good. And Showbiz Central would also like to thank BU Clothing, BNY Jeans, Home Sweet Furniture, Aficionado Bench, and Human, also as Raymond said. Also, Jerry Santos, our stylist, Swatch, Sir George Salon for my hair, and Jawboy for my makeup. Art Deco, thank you. Ako si Mikey Oshas ng Hair Wash Salon at si Dr. Manny and Pai Calayan at saka si John Paul Dizon for my outfit, of course, Joey Samson. Thank you very much. Dr. Manny and Pai Calayan as well. Don't forget Full House later after All-Star K. And here is your final Decide Your Side results. 30% of the votes go to Christine Reyes, while 70% of the votes go to Katrina Halili. Yan. What? Mo, what can you say? Congratulations. Ang hirap na. How dare you? Congratulations, Katrina. Bakit mo? Sino man type mo? Christine. Binoto mo siya? Oo, I'm just... Ito, siya yung 20%. Sinend to all niya. Ako yung 29% nag-vote para sa kanya. At saka ako pa sa ito, Lily G. Wheeler. Thank you so much. LV Pineda and Arnel Pitalbo, si Mantra. Thank you so much. Ikaw, Peachy, bilang isang napaka-sexy And hi babae. to Billy. Oy, Joe. Billy. Billy Joe. Billy Joe? Joe De Leon. Hindi, Billy Crawford. Ikaw, Peachy, hello. sino tayo mo? Katrina, Christine? Magkaiba eh. Pareha silang sexy para sa akin. Pero mas type ko si... sino to? Christine. Na-mention mo si Joey De Leon mamaya po sa Mel and Joey birthday episode ni Mel Tiangco. Happy birthday, Tita Mel. Wow naman. Happy Ako. birthday. Hoy, abangan- Mangyayari mamayang gabi. Kuya, huwag na kayo umalis. Kumain na kayo ng dinner right after Showbiz Central. Correct. Tapos balik na kayo agad sa bahay. Tapos next Sunday, abangan po ninyo ang dapat yung tutukan ng bagong ang episode ng Showbiz Central na kung hindi nyo kakayanin next Artist Sunday. Center, di ba? Anniversary nila yan. Andito silang lahat. Let me entertain you. Showbiz Central.